Hi everyone! Magandang gabi. Welcome to Leluna Tarot. So, first of all, again, hindi po ako magsasawang mag-thank you sa inyong lahat, sa lahat na nag-subscribe po sa ating channel. So, keep on subscribing guys and help me reach my first 1,000 subscribers. Okay po, so maraming salamat po ulit sa mga nag-subscribe and patuloy na nanonood sa ating channel. So, masayang-masaya po ako na nakikita na marami pong nagsisend ng comment na nag-resonate sa kanila yung reading natin. Okay, so hindi po ako magsasawang mag-upload and then mag-isip ng mga topic na alam kong magugustuhan nyo. So, maraming salamat. Okay. So, tonight, meron po tayong pick a card reading ulit. Okay. May iba pala tayo guys. Just a quick reminder lang. Wala pa po muna tayong personal reading. So, hindi pa po muna ako nag-offer ng personal reading. Pero soon. So, abang lang po kayo sa channel. Soon, maglalabas po ako ng notice or halimbawang reminder or message kung tatanggap na po si Leluna ng personal reading. Okay. So, ngayon, ang topic natin for tonight is sino ba ang nag-iisip sa'yo? So, sino ba ang person na nag-iisip sa'yo? So, o pwede rin natin malaman kung bakit kanya iniisip. Okay. So, sana makita natin yung mga clue kung sino tong person na to, kung may sasabihin ba siya sa'yo, kung anong gusto niyang sabihin. Pwede to guys sa love. Pero kasi, sana makuha natin mga messages is sa may love. Okay, so start na tayo. This is pile number 1 and this is pile number 2. So, again, meditate muna kayo sa card kung ano yung pile. Sa tingin nyo na magre-resonate kayo doon. Pile number 1 and pile number 2. Okay, so, let's start. Pili na kayo ng card. Sino ang taong nag-iisip sa'yo? Pile number 1, pile number 2. Okay, so kung nakapili ka na ng card or ng pile, kung anong pile yung tumatawag ng pansin mo, mag-start na. Okay, pile number 1. Pile number 1. Sino ang nag-iisip sa'yo? So, sino tong person na nag-iisip sa'yo? It can be your family, family member, it can be your friend, or it can be a lover. Okay, so tingnan natin kung sino yung nag-iisip sa'yo. So, again, kilala nyo naman po ako, Mix Oracle and Tarot card. Ginamit natin sa reading for tonight. Okay, so start na tayo. Sino bang nag-iisip sa'yo? Pile number 1. Okay. So, start muna tayo sa ating tarot card. Two of Cups. So, for your first card, pile number 1, nakita ko dito is a water sign. Okay. Cancer, Pisces, Scorpio. And some fire sign, Leo, Aries, Sagittarius. So it can be your partner. Okay, so it can be your BF or GF. Pile number 1. It can be itong taong nag-iisip sa'yo, pile number 1 is yung may feelings ka din dito sa person na to. Okay. Pwedeng asawa mo to, pile number 1.
husband or wife. May narinig akong Gemini. Justice. So, pwedeng kasal ka dito, pile number 1. So, yun nga, asawa mo to, partner mo, husband mo, wife mo, kasama mo sa buhay. Or, pwede ring a person of with authority. Okay, so pwedeng person with authority yung yung nag-iisip sa'yo. Pile number 1. An earth sign, Libra, Gemini, Aquarius. Pwede yung iba sa inyo, may message sa'yo to or may gustong sabihin. Ano lang siya, tinatansya niya lang or binabalance niya lang yung sitwasyon. Or meron siyang binabalance or meron siyang pinag-iisipan, meron siyang tinitimbang. So, tingnan pa natin. 2 of Swords. So, air sign. An air sign or a water sign. Cancer, Scorpio, Pisces, again, Libra, Aquarius, and Gemini. So, this person is indecisive. Nagdadalawang isip. Tinitimbang niya kung yes or no, or kung basta meron itong person na to, meron pinag-iisipan to. Okay. Meron tong tinitimbang na sitwasyon. Pile number 1. And it can be hidden pa to sa'yo as of now. Pwede yung iba sa inyo, this person na nag-iisip sa'yo is having some clarity or may pagdedesisyonan. May nakuha ko sa inyo, yung iba sa inyo ha. Itong person na nag-iisip sa'yo, pal number 1, is pwedeng nag-iisip siya kung mag-aalok na ba siya, magpa-propose siya sa'yo. Okay, or kung basta this person, meron akong nakita na meron siyang iaalok sa'yo. But he or she is thinking pa about it. So nag-ano pa siya, kumbaga tinitimbang pa niya yung sitwasyon. Kung i-offer na ba niya sa'yo to or not. Kung ibibigay na ba niya sa'yo to or not. Okay? Pwedeng meron akong nakita dito na merong mag-aalok na magpakasal sa'yo, or kung meron kang partner ngayon, baka this person will soon propose sa'yo. Pwede, it can be. Or meron siyang sasabihin about a relationship, a proposal, kasunduan. Pero pinag-iisipan pa niya to kung ano to, pile number 1. Kung mag-go na ba siya or hindi pa. Okay? Pero may nakita talaga ako dito na marriage. May narinig akong marriage. Or pwedeng pile number 1, meron kang fiancé. Okay? Or may person na kukunin na yung kamay mo. What I mean is kukunin na yung kamay mo sa parents mo or what.
Basta ano may nakikita kasi ako ditong um, yung i-upgrade yung relationship. Mhm. Pero, indecisive pa tong person na to. Okay? So, tingnan natin. Single. Current status available. So, yun nga, di ba? Nakakatawa, no, kapag nagre-resonate yung cards and messages. So, pwedeng boyfriend mo to, pal number 1, ha? Pwedeng kasintahan mo to, and still single pa rin kayo both, pero boyfriend, girlfriend pa rin. So, you are not all married, you are not engaged. So, it can be a single guy, boyfriend. Kasi 'di ba? Kapag boyfriend mo ang isang tao, you cannot label yourself na married, right? So, still single ka pa rin kahit na sabihin nating boyfriend mo yung person. Okay. So, pwedeng may nakikita ko dito na kasintahan mo to, and he or she is deciding and wants to upgrade your relationship with him or with her. Pero malakas dito na yung guy is asking you to to engage, to have an engagement. Ganyan. Or he will propose. Okay. So, tingnan pa natin. Drastic, extreme, harsh, cut off. So, meron akong nakita dito na kung yung iba sa inyo, pal number 1, is someone is asking you to marry him or marry her or mag-upgrade ng relationship. Yung iba naman sa inyo dito is asking, merong someone na nag-iisip sa inyo ngayon is makipaghiwalay. Okay. So, yung iba siguro, yung nag-iisip sa'yo is asking na muna kayo, mag-cool off, halimbawa ganyan, or paano ko ba sabihin to? Mag-time off muna, parang ganon. Okay. And it can be pwede naman na if it's not makipag-break sa'yo, this someone na nag-iisip sa'yo is biglaan mag-propose sa'yo, biglaang magsabi sa'yo na gusto ko na magpakasal or gusto kong mag-propose, gusto ko nang ma-engage tayo, ganyan. So, it is drastic, extreme. So, biglaan. Siguro po pwedeng pile number 1, you're not prepared pa, or some of you hindi pa ready to settle down. Kaya pwedeng makita mo to na it is an extreme situation. Meron akong nakita at may pumasok sa akin ngayon na some of you is nag-propose na to sa inyo or nagsabi na to sa inyo na itong guy na to na nag-iisip sa'yo or girl is want to settle down, but you are indecisive. Okay? You are indecisive pa kasi you don't want to settle down pa. Pwedeng ganon. Siguro nagsabi sa itong person na to na, pile number 1, gusto ko nagkakaedad na kasi ako, gusto ko nang mag-settle down, or gusto ko nang bumuo tayo ng pamilya. Pwedeng ganon. Okay? Tapos ikaw nabigla ka kasi parang wala pa sa bokabularyo mo yung settle down, kasi siguro marami ka pang gustong gawin, pile number 1. Okay? So, vice versa. Take what's resonate. So, may nakuha akong ganon. And silent ka pa ngayon dahil parang nabigla ka, parang
you're not prepared pa, parang ganon, pile number 1. So ganun yung nakuha ko. Ayaw mo pa sigurong mag-settle down, pile number 1, kasi pwedeng you are a breadwinner sa pamilya nyo, tumutulong ka pa sa parents mo. Marami ka pang responsibility, so take what's resonate, vice versa. If you are a guy or if you are a girl, pwedeng ganon. You want to be single pa muna, or boyfriend muna, or girlfriend, and you don't want to maikasal pa agad-agad, parang ganon. So tingnan pa natin. Karmic, third party relationship lesson. Interesting. Siguro, basta meron ako nakikita dito na merong person dito na indecisive. Okay? So, meron ditong person na nagdadalawang isip pa. At nag-iisip pa or taking a decision. Or pwedeng it can be pile number 1 na ayaw mo tong pakasalan, itong person na to, kasi siguro may nagawang kasalanan sa'yo to. And pinatawad mo, tas nagkaayos kayo. Okay? Nilagay ka nitong person na to sa third party. Ang third party naman kasi hindi naman pwede, hindi naman ibig sabihin nun is another person. So pwedeng career, a family member, or any issue. Basta third party. Or meron akong nakikita na this person gusto ka ng pakasalan kasi siguro pile number 1 meron siyang kaagaw sa'yo, ayaw niyang makuha ka pa ng iba. It can be or this person hurt you before, and then nagkabati kayo, binigyan mo siya ng chances. Now, he is asking you to marry him, pero ayaw mo. Pile number 1. Kasi siguro, natatakot ka, mamaya baka maulit-ulit yung third party, or yung pagluloko niya, pambababae niya. Meron naman ako nakita dito na siguro kung lovers man kayo to, magkasintahan to, maybe siguro live-in kayo, meron na kayong anak, okay? Meron ako nakikitang ganon, and this person wants to have a title na, yung parang magpakasal na kayo kahit sa West or sa judge, parang ganyan. Okay? Or meron akong nakita pile number 1 na siguro on your past relationship nasaktan ka. Okay, nasaktan ka, and siguro itong person na to is dumating sa'yo and then naging kayo. So dahil sa na-learn mo na yung lesson mo, natutunan mo na yung mga dapat mong matutunan before, to love yourself, kung ano pa man yung dapat mong matutunan. So this person is siguro ibinigay sa'yo ng divine, binigay sa'yo ni Lord, binigay sa'yo ni God, kasi you learned your lesson.
You learned your karmic lesson. Pero may nakikita ko dito na you are indecisive kasi nga, siguro, dun sa naranasan mo before. Okay, so may pwedeng ganon. Okay, so, tingnan pa natin. O, di ba? Not today. Not dealing. Hurt. Avoiding a conversation, call, avoiding a person, boundary, still angry or galit pa din. Not today. Okay. Sinabi ko na nga sa'yo, diba, file number 1. Pwedeng itong person na to is, sinaktan ka before. Okay? Pero naging okay kayo. Okay? Pero you're still hurt. Or you're still hurt, healing doon sa ginawa niya sa'yo. Siguro nag-propose to sa'yo or inaaya ka nito magpakasal kasi nga para hindi ka na makawala or hindi ka na, alam mo yon, yung hindi ka na mawala sa buhay niya. Pero kasi ang sabi dito, not today. Kaya nga, it can be na you are the person na ayaw pang mag-settle down. Siguro, nag-propose sa'yo to pero ayaw mo pa. Ayaw mo pa lumagay sa, alam mo yon, sa pamilya. Siguro ano pa to, galit ka pa kasi dito kasi nga siguro this person put you in a third party. Pwedeng ganun ha, take what's resonate, guys. Pwedeng this person put you in a third party, tapos doon naging okay kayo, pero yung tiwala mo is hindi pa ganun 100% na bumabalik. Kaya siguro nung may proposal siya sa'yo, ayaw mo pa. Ayaw mo pa. You are avoiding pa muna yung type na ganun na conversation. Kasi nga indecisive ka pa. Okay? So, tingnan natin. So, meron kang messages dito. File number 1. So, 3 card to. So, tingnan natin, ha. So, in reverse, I want you to choose. Pero, naka-reverse siya. Oh, okay. Interesting talaga. File number 1. So, pwedeng 3 person ang involved dito. File number 1. So, pwedeng it can be he or she want you to choose. Okay? Siguro, ito, bigyan nila ako ng example. Siguro ikaw file number 1. Meron kang 2 person or 2 guy na pinamimilian. Okay? Kung sino sa kanilang 2 ang gusto mong makatuluyan. And maybe, kung sino man yung nakuha nating energy dito sa reading natin, file number 1 na nag-iisip sa'yo, he wants you to choose. Or pwedeng hindi. Okay? Kasi may nakita tayo ditong third party. So, siguro, file number 1, you are choosing or namimili ka kung ito bang person na to or this guy. Kung saan mo i-offer kung anong yung cup na tatanggapin mo or kung saan mo i-offer yung cup mo. So, vice versa po, pwedeng yung guy ang namimili between 2 girls, okay? Or pwedeng yung guy ang namimili kung trabaho, career, pera, or settle down.
Po pwedeng ganon. Or po pwedeng meron akong nakuha, ulit file number 1. Po pwedeng yung babae, kung sino man yung feminine dito, yung babae ang pinamimili yung guy kung magpapakasal ba sa kanya or uunahin yung trabaho, yung career. So, yung iba sa inyo, ganun yung nakita ko, ha? Kung sino man tong tao na to na nag-iisip, kung sino man yung feminine. So, siguro, sinabi ng iba sa inyo, papakasalan mo ba ako? Or mas uunahin mo yung trabaho mo, parang ganon. Kasi third party nga, sabi ko nga, hindi naman sa lahat is relationship. Pero it can be, ha, kung halimbawa, kung hindi man trabaho, yung isa sa pinamimilian po, pwedeng person din. So, sino pipilian mo? Ako o si ganito? So, po pwedeng ganon. Okay, so tingnan pa natin. Number 10, I will do anything for you. Oh, pal number 1, kung sino man tong person na to na nag-iisip sa'yo, he or she will do anything for you, basta piliin mo siya. Po pwedeng ganon, ha? So, he is proposing na gagawin ko lahat. I will do anything for you. Basta choose me. Okay? So, it can be, ha? Pal number 1. Last card. You are right. So, ang nakikita ko dito, ha? Kung ano man yung pinag-usapan nyo, siguro may pinag-usapan ko nito pal number 1. Siguro sabi niya is, siguro kung ano man yung sinabi mo, tama ka. O kung ano man yung sinabi nitong person na to is tama siya. Or meron ako nakita dito na siguro tong person na to is meron kasi talaga akong nakikita na proposing May someone na nagpo-proposing dito. Yung parang, alam mo yung ina-upsell yung sarili, parang ganon. May someone na proposing dito. At kung sino man yung nagsasabi dito na choose me or gagawin ng lahat para dun sa person na yun, basta pakasalan lang siya or siya yung piliin. Yun yung parang yun yung nag-iisip sa'yo. Ha? Pile number 1. Pero, ang nakikita kong energy dito at nababasa ko, mas ang may final na decision is yung feminine. Okay? Yung feminine ang magde-decide dito. May nakita nga ako dito na siguro si feminine ang may pinagpipilian na 2 person or dalawang sitwasyon Feminine, it can be a Cancer, Pisces, Scorpio. Okay. Or an earth sign. Libra, Aquarius, Gemini. Or meron akong nakita dito na ngayon lang, meron akong nakita na siguro dati gusto mo makasal dito sa person na to, itong nag-iisip sa'yo, or vice versa. Pero ngayon, you change your mind na. Kasi, siguro may sinabi sa'yo itong person na to, kung sino man yung naglagay sa'yo sa third party. Tapos ang sabi mo, oo nga, tama ka, no? So, meron akong nakuha na, oo nga, no, tama ka, hindi tayo para sa isa't isa. Kasi,
um, you are just a karmic lang. A karmic lesson. So, may narinig akong ganun, ha? Yung iba sa inyo. But this person saying na I will do anything for you. So, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Pero, ayun nga, meron dito, most of you, pile number 1 na feminine, hindi pa makapag-decide. Ayaw pang mag-decide, parang ganun. Kasi, pwede nga ayaw mo dito sa person or hindi ka pa ready to settle down. Ganyan. Okay, so pile number 1, sino ang nag-iisip sa'yo? It can be a lover, ha? It can be a lover. It can be your partner or live-in partner. Kasi wala naman akong makitang ibang person dito. Basta may nakita lang ko dito, 3 person. Dun sa scenario 1 na na it can be namimili sa 2 tao or pwedeng hindi naman person yung pinamimilian. Bakit kanya iniisip? Kasi may gusto siyang i-offer sa'yo. Gusto niya mag-propose. Gusto niya siya ang piliin mo. Ayun yung nakikita ko. So, yun, pile number 1. Sino ang nag-iisip sa'yo? So, pwedeng current lover. Okay? Pwedeng ex, pwedeng nakatampuhan mo na person or this is a type of a person na gusto mag-propose nga. Katulad na sinabi ko kanina. So, I hope nag-resonate sa'yo to. Pile number 1. Subscribe ka na. Okay? Kung hindi ka pa nakaka-subscribe. And marami ka pa nga abangan sa ating channel. Okay? So, go na ako kay pile number 2. Okay? So, bye! Hi, pile number 2. Magandang gabi sa'yo. Kamusta ka? So, kung ang napili mo ang pile number 2, so tingnan natin kung sino ang person na nag-iisip sa'yo. So, pwedeng lover mo to, pwedeng past person, pwedeng family member, pwedeng kaibigan. So, tingnan natin, ha? Kung sino ang nag-iisip sa'yo. So, start tayo sa tarot card mo. Ooh, 4 of Cups. It can be a water sign. Okay. Ooh. Ace of Pentacles. It can be an earth sign. Virgo, Capricorn, Taurus, Scorpio, Cancer, Pisces. Okay. So, ilan sa inyo, sorry guys, 2 cards na agad yung nilapag ko kasi para dire-diretso yung reading natin. So, yung ilan sa inyo, ito ko dito na yung taong nag-iisip sa'yo, pile number 2, is someone na katulad ng pile number 1, alam mo, nakakaloka, no? Same yung nakukuha ko na may ibibigay sa'yo tong person na to, like pile number 1. But ngayon, kung yung doon sa may pile number 1 is girl, ang nakikita ko ngayon is guy. Pero, ang nanunuyo is yung feminine. Okay? Tingnan pa natin. O, diba? This is someone na yung nag-iisip sa'yo wants to offer an emotion. Kung halimbawang guy to, gustong manligaw, gustong magtapat ng nararamdaman, this is a young person.
Pero kasi may nakita ko sa inyo pal number 2 na nope, ayaw nyo. um, Ayaw. Yung ba sa inyo ayaw? Hesitating din. Uh-huh. Ano to kung hindi man magsabi to ng nararamdaman, meron siyang ibibigay sa'yo. Meron siyang i-gift. Pile number 2. Pero ayaw mong kunin. Siguro, tatlong person to. Siguro tatlo naniligaw sa'yo. Pile number 2 or tatlo. Basta tatlong person. Nakikita ko ayaw mong tanggapin Marami sa inyo dito water sign. So, tingnan natin. Bounty hunter, chaser, hot pursuit. So, yun nga, katulad yung sinabi ko, sinusuyo kayo nito. Nililigawan. Chini-chase. Sinusuyo, chini-chase. Siguro karamihan sa inyo pal number 2 is high standard. Mataas ang standard. So, parang nakukulangan ka pa siguro dun sa ino-offer nyo or binibigay niya sa'yo. Meron ako nakita na this is an impulsive guy. Okay, kung lalaki to, kung nag-o-offer sa'yo, pal number 1, yung nag-iisip sa'yo. Siguro iniisip pa nito kasi nga siguro kahit na anong ibigay niya sa'yo, or kahit anong ayaw mo tanggapin. Nagre-refuse ka. Siguro nag-offer sa'yo to na siya na yung magbayad ng food or kaya siya na magbayad ng pamasahe. Kung halimbawa nangliligaw sa'yo to. Pero ayaw mo. File number 2. So, tingnan pa natin. Meeting. 2 or more people, discussions, planning. O, diba? May nakuha ko dito na ano pa, ayaw mong tanggapin kung ano binibigay itong person na to siguro malaki yung chance and malakas yung nakikita ko na nanliligaw sa'yo to. File number 2. O pwedeng binibigyan ka nito ng bulaklak pero you're refusing, ayaw mo. Dinadalhan ka nito ng food, flowers. Tingnan pa natin. Nightlife, gamble, take a risk. O, di ba? Meron ako nakita sa inyo pal number 2 karamihan sa inyo pakipot. Mahirap suyuin. Meron ako nakita sa inyo, iba sa inyo, mataas ang ang standard. Siguro you are dating lang this person, kung nag-iisip sa inyo, pero, casual lang, ganun lang, dating lang, pero
Kung ano man yung ibinibigay niya sa'yo, ayaw mong tanggapin, siguro iniisip mo na mamaya, baka may kapalit. Okay? Pero this guy, the more na nagre-refuse ka, the more na ano siya, yung gigil na gigil, the more na ano siya, the more na um, nagpa-plan. Mhm. The more nagpa-plan kung paano ka mapasagot, paano ka, alam mo yun, paano makuha ang loob mo. Okay? So, pwedeng nakilala mo to with friends. Or while hanging on your friends sa labas, ganyan. Siguro itong guy na to or itong person nag-iisip sa'yo is nag-take risk lang to. Siguro alam niya na mataas ang standard mo na person. Nag-take risk, nag-gamble lang siya, nag-take risk lang siya. Tingnan pa natin. Self-indulge. Focus on self-worth, time to heal, shadow work, self-appreciate. Oh, hindi ba? Meron ako nakikita dito sa inyo, siguro. Pile number 2. Kung sino man yung naliligaw sa'yo, kung tatlong person man yun, kung marami man naliligaw sa'yo, you are a kind of a person na you know your self-worth. Okay. So, alam mo kung ano yung typical guy na hinahanap mo or alam mo yung typical person na hinahanap mo. Okay. Siguro, isa sa mga person na nililigaw sa'yo, yung nag-iisip sa'yo. Pile number 2. Nag-iisip sa'yo na ang hirap mapasagot ni pile number 2, kaya ang hirap suyuin. Ang hirap makuha ang attention ni pile number 2, parang ganun. Meron siguro nag-iisip din dito na siguro, healing pa si pile number 2. May nakita din ako dito na kung feminine ka, pile number 2, madami nagkakagusto sa'yo, okay? Pero ini-enjoy mo lang. So, you are not taking their cups na ino-offer or kung ano pa man, flowers or what. Basta you are casual, alam mo, socialize lang sa mga person. Pero, you know your worth, you are still healing. Ganon. Maraming person, may nakita ko dito, may nararamdaman, ang daming nag-iisip sa'yo, pile number 2. Okay, so, you want siguro muna yung meeting lang, casual dating lang, geto ganyan. You are the hot pursuit, okay? So, madaming nag-chase sa'yo, pile number 2. It can be. Madaming nag-iisip. But you are still healing, you are still doing shadow work, self-appreciation. Siguro nagka-club ka man or joining your friends outside. Looking beautiful, looking pretty. Ang daming nakakakot siguro ng attention. Madami kang nakukot na attention. Ganon. So, tingnan pa natin. Actually, 3 cards lang to dapat na messages ng Oracle the Hermit. Pero, 5 yung tumalon nung nagsashuffle ako. So, tingnan natin. You hurt me, but that's okay, I guess. Number 9. Okay, so, siguro kung sino man tong person or mga person nag-iisip sa'yo, pile number 2 is, kasi you're not interested on taking any cup pa as of now. So, siguro tong person na nag-iisip sa'yo is na-hurt by your rejection na siguro prinangka mo siya na I'm not interested on taking any cup pa or halimbawa mag-boyfriend pa muna ngayon, I'm just enjoying some company lang. Halimbawa, ganyan, yung panliligaw lang muna nila, parang ganyan. You hurt me but that's okay.
So, okay lang daw. So, still pursuing pa rin tong person na to sa'yo, pile number 2, kung sino man yung nag-iisip sa'yo. Kung sino man yung mga nag-iisip sa'yo. So, tingnan natin. If I follow you, I could lose everything. Oh my gosh. So, pile number 2, meron ako nakita dito na ano to kung ano-ano kung sino man tong person na to na nag-iisip sa'yo is kung ano-ano binibigay nito sa'yo Meron ako narinig ito, gusto mo ba nito? Binigyan kanya ng flowers, binigyan kanya ng food, kung ano-ano yung mga pinagbibigay sa'yo. Siguro yung iba mahal pa. If I follow you, I could lose everything. Taas ang standard mo, pile number 2. Pero hindi mo kasalanan yun, pile number 2 Kung ayaw mo pang magpaligaw, ayaw pang magka-boyfriend. Basta ini-enjoy mo lang na, basta lang, may mga naliligaw sa'yo. So, pwede daw na mawala sa kanya lahat kapag patuloy siyang nagbibigay sa'yo, pile number 2. Siguro kapag nagpupunta kayo sa bar, kasama mo to, kung sino man tong nag-iisip sa'yo, is siya siguro gumagastos. Kasi nga nagpapa-impress ini-impress ka nito So, siguro yung bayad ng bayad. Kasi nga, siguro akala niya, makukuha ka niya sa ganung way, or mapapasagot ka niya, or makukuha niya attention mo sa ganung way, pero you are still healing right now. You're not interested on taking any cup nga, pile number 2. They are waiting for diba? I told you, pile number 2, they are waiting for you. Yung mga nanliligaw sa'yo, yung mga nagkakagusto sa'yo, pile number 2, they are waiting for you. Nako, pile number 2 ano ka, masyado kang in demand ngayon. So, kung sino man yung nag-iisip sa'yo, they are waiting for you. Tingnan natin. I am coming. Trust. Uy. Tingnan mo they are waiting for you. Tapos, sagot mo, I am coming. Trust. So, soon, you are still enjoying yourself right now, pile number 2, but siguro when the time comes na nakapagpasya ka na sumagot na dito sa mga manliligaw mo, you will come up, okay? Pero kasi right now, you still enjoying lang muna. Last card. Do you think about me too? Oh my gosh. Pile number 2. Patay na patay sa'yo to kung sino yung nag-iisip sa'yo. Lahat ginagawa nito para sa'yo, para mapansin mo siya. Sino kaya to, pile number 2, Do you think about me too? Sabi niya. Iniisip mo ba siya, pile number 2? Kung sino man to. Baka iniisip mo kung sino to pile number 2 right now. So, siguro iniisip ka nito, or iniisip mo siya. Vice versa, pile number 2. Sorry. So, pile number 2, you can be a water sign nga. Nakita ko water sign. Earth sign. A fire sign. Okay, a fire sign. So, look for angel 9511. Baka meron kang messages si angel 9511 when it comes to relationship. Okay, so kung hindi man, I will pin the meaning of the angel 9511 on our comment section. Pile number 2.
So, ito lang yung nakikita ko, pile number 2. Sino yung person nag-iisip sa'yo? Actually, hindi lang isa. Marami sila. Marami silang nag-iisip sa'yo kasi nga, you are so very in demand right now, pile number 2. You are beautiful. Siguro, pile number 2, kung feminine ka, mahaba buhok mo. Sexy. Basta ano ka lang, wala kang pakialam sa kanila. Basta, you are doing your thing, looking beautiful, Alam mo, pile number 2 just a quick sharing. Kapag kasi, the more na meron kang self-love, nagpapaganda ka, you don't mind boys, you don't mind mans na nanliligaw sa'yo kasi hindi mo pinapansin kung sino may nanliligaw sa'yo, pinababayaan mo lang sila na suyuin ka, parang ganyan, pero you are hindi nagpapadala. The more kasi na nagiging persevere yung mga lalaki kasi nga nakikita nila na si pile number 2 may self-respect, may isang salita, alam niya kung ano yung worth niya. Kaya nga sabi nila, kapag pinakita mo na you are worthy na babae, igagalang ka ng lalaki at susuyuin ka. Okay. So, yun lang pile number 2. So, sinong nag-iisip sa'yo? Mga nanliligaw sa'yo, mga nagkakagusto. Bakit ka iniisip? Kasi iniisip ka nila bakit wala ka pang sinasagot. Wala ka pang boyfriend. Kung feminine ka, gano'n naman na maganda ka naman. Okay? Same with the guy, vice versa yon. So, pwedeng babae naman na nag-iisip sa'yo kung lalaki ang nanonood ngayon. Siguro marami nagbibigay na babae na kung ano-ano sa'yo, pero you are not kumbaga, just, nakipag-usap lang, casual lang, nakipag-usap sa kanila, ganyan. Pero wala kang sinasagot or walang nakaka-take ng interest mo. Ni-enjoy mo lang yung company and socializing mo right now. Okay, pile number 2. So, I hope nag-resonate sa inyo yung ating reading for tonight, pile number 2. So, kung hindi man, pwede ka pumunta kay pile number 1. Okay, so, kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe pile number 2. And leave a comment and thumbs up ka kung nag-resonate sa'yo to. So, marami ka pa nga abangan na reading natin sa mga susunod, okay? Again, wala pa po muna tayong personal reading. Magpo-post po ako kapag tumatanggap na po ako ng personal reading, okay? So, pile number 2, maraming salamat sa panonood. See you on our next reading. Bye!